Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understand. Hello guys, good morning. So, matagal-tagal tayong walang upload na video, no? Ngayon, napagawa ako ng video about sa kababayan natin. Actually, August 11 pa to na news dito sa Hungary News about sa kababayan nating may problema ngayon. So, si kabayan, may asawa po siyang Hungarian at dalawang buwan yung baby niya ngayon. So, ito po yung news sa Hungary nung August 11 nilabas. So, basahin ko na lang, no? Para maintindihan ng iba. So, Filipina guest worker faces deportation despite Hungarian husband and newborn baby. So, oh. Yan. So, despite marrying Hungarian software developer Peter and giving birth to their baby, si kababayan has been ordered to live in Hungary. So, kailangan lisanin ni kabayan yung Hungary. Utos po yon ng immigration kahit may anak pa po sila na naka-breastfeed. The strict immigration laws mean she may be have returned home with family reunification only possible at a later date. So, ang love story ni kabayan, so i-shortcut ko na lang, ang love story ni kabayan, dumating si kabayan 2023. So, working visa po yung ano niya, yung permit niya. And then, ano yon, spring season. So, by January 2024, na-meet niya yung apam niya, January. So, wala pa pong 1 year si kabayan mula nung na-meet niya yung apam niya. Hanggang nabuntis si kabayan, and then, October, ikinasal si kabayan. So, ikinasal na si kabayan. Tapos, wala pong nakuha si kabayan na maternity payment, no? Ano ba yung tawag sa atin? Parang sa maternity leave niya ba, 'di ba? May makukuha tayo pag nabuntis. Kasi kabayan, dito sa Hungary, sa mga hindi po nakaalam, pag nabuntis ka at wala ka pang 1 year dito sa company na pinapasukan mo, wala kang makuha mula sa government nila. Kasi nagbabayad po tayo ng tax dito sa Hungary. So, awareness na rin to sa mga kababayan natin na nandito, no? Pag-isipan nyo pong mabuti. Huwag po agad magpapabuntis-buntis, no? Kasi hindi po ganun kadali din yung ano nila ngayon. Lalo na nung nag-starting ng 2024, naghigpit na po sila yung guest worker na permit. Sobrang higpit na po ng ano nila ngayon, yung ID na yon, yung permit na binibigay nila. Kasi yung working visa namin dati, gaya ng kasamaan ko na buntis, pwede silang manganak dito, pwede nilang palakihin yung anak nila dito, kasama nila dito. Kaya lang, ang ano ng employer, once na dito nyo ipanganak yung bata, kailangan yung mag-live sa sa dorm. So kailangan yung umalis sa dorm at kumuha kayo ng sarili nyong matirhan, tapos kayo na ang magbayad. So, hindi na, ano mo tawag nito sa Tagalog? Hindi na mangingialam si employer. So, bukod na yung bayad, hindi na sagot ni employer yung bayad ng bahay. So, yun. Ganon yung nangyari sa kasamaan ko dati, no? Pero pinipili pa rin ng kasamaan ko na umuwi na lang ng Pilipinas kasi hassle din kasi dito kahit may makukuha ka dito sa Hungary kung dito ka manganak kasi nagbabayad ka naman ng tax. Pero kabayan, kung ikaw po ay nandito sa Hungary, nabuntis ka na wala ka pang 1 year, wala ka pong makukuhang maternity payment dito sa ano nila, sa government nila. So yan po, tandaan nyo yan, no, mga babae. So yung pong nangyari kay kabayan, wala po siyang nakuhang maternity payment dito sa bansang Hungary. So, kinasal siya ng October by
by December, nag-file sila ng sa immigration. So, basahin natin. Nandito yun. So, the Kabayan's case is unique and the couple has tried to make that clear to Hungarian officials, but they've run into significant red tape. So, despite her employer renewing her residency permit in December. So, the immigration authorities, both her visa and residency, revoked due to her pregnancy. So, dahil sa pagbubuntis niya, nirevoke ni immigration yung working visa niya. So, yun po yung nangyari. Kaya, si Kabayan, kailangan niyang lisanin yung country. So, the immigration authorities give 1 month to leave the country. So, that deadline might be extended, but their family reunification request has already been denied. So, nag-apply sila ng family reunification, pero na-revoke pa rin, no? So, ay na-denied pa rin. Gawa nga ng working visa niya, na-revoke dahil sa pregnancy. So, mahigpit talaga ang Hungary ngayon pagdating sa mga ganyan. Kasi, dati kami nga, okay pa yung law nung 2021 to 2023. Pero kung under ka ng 24, 25, syempre nag-update na sila ng ng bagong mga rules dito sa Hungary. Kaya si Kabayan naabutan. Kahit working visa yung hawak niyang entry pumunta dito. Kaya lang dahil nabuntis nga siya. So yun po ang nangyari sa kanya. So makakabalik pa rin naman si Kabayan dito kung aasikasuhin agad yung papel niya doon sa Pilipinas. Kasi doon niya i-apply ang family reunification. So, yun o, nakakalungkot. So, sa mga kababayan po natin na mga baguhan dito, paabutin nyo muna ng taon. Paabutin nyo muna ng taon, no? Para naman ba? Or, tapusin nyo muna yung isang contract nyo. Pwede naman mag-boyfriend lang muna kayo. Basta, ito, tandaan nyo to guys once na bago kayo dito sa Hungary at mabuntis kayo na wala pa kayong 1 year, wala talaga kayong makuhang maternity payment dito. Kasi, binabayaran kasi yan natin sa tax. Yung tax natin dyan din natin Pag maka 1 year ka na, tapos may hulog ka ng 1 year, parang SSS sa atin yan ba? Kung may hulog ka ng 1 year, tas mabuntis ka, meron kang makuha. Pero pag wala ka pa, wala eh. Kasi yung kasamaan ko rin, na nalaglagan siya. Ganun din, dumating siya ng September yata sila dumating. September or October. Tapos, nag-apam agad. Tapos, nabuntis. Nalaglag. Nauna pa yung laglag niya sa kasal. Wala rin siyang nakuha na maternity payment galing sa company. Kasi wala pa siyang contribution sa tax. So, yun. Kaya, paabutin nyo muna kung nagbala kayong mag-asawa dito, manganak, para may makuha man lang kayong maternity payment. At saka, guys, para na rin malaman nyo, kung manganak man kayo dito, ng mga ganyan, kung syempre may makukuha yung bata dito pag nanganak kayo, may makukuha yung bata. Kaso sa ngayon ang makukuha lang ng bata is 12,000 Hungarian forint mahigit. So kulang-kulang 13,000 every month makukuha. Magkano yun? Ang liit lang nun. Ang bili yung pan-diaper. So, yun. Kaya, hindi talaga basta-basta. Kaya, pag-isipan mabuti, Tapos, isipin nyo rin yung pamilya nyo sa Pilipinas na once na magbuntis kayo dito, pag nag-stop kayo guys, wala na kayong sahod.
magbibigay ang government dito kung may contribution ka na sa sinasabi ko kanina na naka 1 year ka na bayad sa tax. Kung meron ka ng 1 year, meron kang makukuha. Pero, hindi rin buo. Hindi rin buo, guys. Halimbawa, nasahod ka ng nasa 200 plus. O may makukuha ka siguro mga 110 lang din, mga 100,000 lang din. 100,000 sa Hungarian forint. Hindi siya buo. Paano na lang kung meron kang pamilya sa Pilipinas na ikaw lang inaasahan? So, wala. Tanggong ka rin. Dahil pag nanganak ka, hindi ka rin basta-basta makapag-trabaho agad dahil dito sa Hungary, priority nila yung anak. Alagaan muna yung anak bago ka bumalik sa trabaho. So, yun. Kaya, kung balak nyong may mga apam kayo ngayon at balak nyong mga anak, tapos baguhan lang kayo dito, isipin nyo muna guys, wala kayong makukuhang pera dito sa Hungary sa pagbubuntis nyo. Kung wala kayong 1 year. Dapat may contribution muna kayo para may makukuha kayong pera galing sa government. Kasi kung wala kang distribution sa SSS mo, wala ka ring makuha. So, yun no. Tsaka matagal ka pang makabalik sa, halimbawa nabuntis ka, matagal ka pa makabalik sa trabaho. 2 to 3 years ka pa pwedeng makabalik sa trabaho. Kasi paanohin mo pa yung baby mo eh. 'Di ba? Kaya pag-isipang mabuti. Huwag magmamadali. Kasi si Apam nandyan lang yan. Nandyan lang yan si Apam guys. No? Ay, nakakalungkot lang. Pero makakabalik pa naman dito si Kabayan. Yun nga lang, doon niya yung aasikasuhin sa Pilipinas yung mga papel niya. So, sana mapulutan to ng aral, no? Yung nangyari kay Kabayan. Basta ma-advise ko lang kung kayo po mga kababayan, may mga apam dito at balak na mabuntis agad, pag-isipan nyo talaga munang mabuti. Kasi pag wala po kayong 1 year na contribution, wala po kayong makukuha na maternity payment dito sa bansa nila. Mas maganda talagang meron na kayong contribution kasi kahit papano, meron kayong makukuha. Pero, makukuha nyo lang yun Kabayan kung nanganak na kayo. Pag hindi pa kayo nanganak, wala pa kayong makukuha. Tas ang makukuha nyo dyan, parang siguro kalahati lang sa sahod nyo. Tapos, hanggang mag-aral yung, alam ko 2 to 3 years yata eh. Hanggang 2 years o 3 years ba yun yung kailangan na Kung kailan ka babalik sa trabaho. Ay hindi, 2 years pala, 2 years. O hanggang 2 years mo matatanggap yung benefits na galing sa government nila. Tapos pag bumalik ka na ng trabaho, wala na rin yun. Cut off na rin yung na yun na galing sa government kasi back to work ka na eh. Tapos yung bata dito, pag nailabas mo na yung bata, may matatanggap yan sa government nila monthly na 12,000 Hungarian forint mahigit. So kulang-kulang 13,000. So palagay na lang natin 13,000 Hungarian forint. Magkano lang yan? Makukuha niya yan hanggang 18 years old. So maliit lang. Maliit lang. Kaya pag-isipan ng mabuti, no? Kasi matatanggong ka talaga ditong wala kang pera eh. Buti kung magbibigay si Apam sa'yo ng pera para padala sa Pilipinas. Alam naman natin talaga na lahat tayo dito tatrabaho para sa pamilya natin sa Pilipinas, no? Kaya
Sana makuhanan to ng magandang aral. Pag-isipan mo ng mabuti. Nandito tayo para magtrabaho. Pero kung sakali naman tumibok yung puso mo dyan. Wala namang problema, no? Basta ready ka na. Ready ka na sa mga pangyayari. Basta isa lang masasabi ko ngayon, guys, pag kayo po ay hawak na permit nyo ay guest worker, uwi talaga kayo ng Pilipinas. Doon na kayo mag-process ng mga nyo sa family reunification nyo. Tsaka kayo bumalik dito. Ganon po yung guest worker ngayon, no? So, yun lang po. At pag-uusapan na lang natin sa susunod yung may mga ibang mga tanong. Mag-comment kayo sa comment section. So, thank you pala sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nag-comment, thank you sa inyong mga comment. And, comment lang kayo guys. Kasi pag may time ako, gagawa tayo ng video. At nagre-reply talaga ako guys sa aking mga video na may mga nag-comment, no? So, minsan, hindi ko maintindihan yung ibang comment na parang sino-shortcut. Kaya tinatanong ko uli. So, pag hindi ka na nag-reply kung ano yon, hindi ko na anuhin. Kasi hindi ko maintindihan guys. So, kung pwede, yung maiintindihan ko, no? So, yun lang, no? And thank you so much sa inyong lahat. Thank you for watching.